Nang araw na iyon ay dumating si Ginoong Ibarra sa tahanan ni Kapitan Tiago upang bisitahin si Binibining Maria Clara. Ngunit sa halip ay si Tia Isabel ang siyang bumungad sa harap ng pintuan at nagpaanyaya sa Ginoo na manatili sa loob. Narito ako upang pabatid na dala ko ang papel na mula sa Archibispo na para kay Father Sandy. Ang laman nito ay ang magandang balita na hindi na ako ekskomulgado. Maria, narito si Ibarra at may hatid na balita para sa inyong dalawa. Nagtungo sa balkon ang Ginoong Ibarra ngunit biglang napahinto sa kanyang nasaksihan. Kararating ko lamang at ang unang inasa kong makita ito. Mabuti ko na pala kay Sarah. Pagpaumanin mo ang pagdating ko ng walang pasado. Sa ibang araw ko na ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Maaari ba kita madalaw bukas? Bukas ang aming tahanan para sa iyo, Ibarra. Ikaw lulubog ko ang iyong pagdalo. Lumisan si Ibarra na may kaguluhan sa isip at damdamin. Sa kanyang paglalakad ay napadaan siya sa isang ipinapagawang pamantasan. Kanyang nakasalubong si Senyor Juan. Yung Crisostomo, hinihintay namin kayo. Sa metro ng antaas ng pader. 2 araw na lamang, pantay tao na. Titignan pa ninyo ang bukay sa ilalim. Bago ko makalimutan, nais kayo batid sa mga naingilag makipag-usap sa akin ako hindi na iskumulgad. Ako'y nakasalong kumain sa Arsobispo. Hindi po namin iniintindi ang iskumulgad. Sapagkat lahat kami ay iskumulgado na. Maaari mo bang kuhain ng talaan ng obrero? Pumanhin, ngunit kailangan niyo magtungo mamayang hapon sa lawak at lumulan sa aking bangka, sapagkat mayroon tayo mahalagang pag-usap. Tumungo naman ang binata kay Elias at inilapit na ni Norman ang talaan kay Ibarra. Kanyang hinanap ang pangalan ni Elias sa talaan, ngunit wala ito roon. Dito nagtatapos ang kabanata 48 ng Noli Me Tangere.